it's not easy for you to jump from your comfort zone to the next level na pwede mong gawin. Nakakatakot siya. Hindi mo alam kung ano yung pwedeng nag-aantay sa'yo. But the moment you choose to jump, it's liberating eh. Hi classmate! Alam ko na miss niyo ako. And ako din, palagi kong sinasabi, nami-miss ko rin po kayo. Nandito po ako ngayon sa Taiwan, kasama ko yung wife ko and syempre si Astrid. Mamamasyal lang po kami dito. Pero lulubos-lubusin ko na rin po na makapag-vlog po ako araw-araw kasi we're going to spend here 7 days. Kayanin po natin na makapag-vlog gabi-gabi. Kaya ready na ba kayo? Hindi lahat ng nakasama mo ay makakasama mo once na mag-level up ka. Classmate, this vlog is personal and ito naman ang truth ko. For this past month, as in naging sobrang busy ako, both sa personal and sa career ko. Maraming mga ups and downs na pinagdaanan and hanggang i-fast track ko na lang, hanggang naisipan ko po na magtayo din po ng sarili kong MLM. Siguro for me, why I decided na gawin yon, marami akong gusto na mas magawa pa sa industry ng network marketing. And it's not easy for me to do that, especially hindi din po ako yung nagde-decide. Actually, wala akong kaplano-planong magtayo ng network marketing kasi I know the responsibility na magkakaroon ako. Alam ko yung trabaho na kailangan kong gawin. Kasi, honestly, classmate, I'm living a very comfortable life and I'm earning medyo malaki-laki talagang amount of money na actually, hindi ko na kailangan dapat magtrabaho, hindi ko na rin sana kailangan gawin to. But, kailangan ko tong gawin maliban sa gusto ko ng level up and kailangan ko tong gawin pero malalaman nila ang reason ko sa tamang panahon. Hindi man sa ngayon kasi may mga truth na kailangan natin ilabas or hayaan na lang po natin na kusang lumabas at ayoko naman po manggaling sa akin. Kaya siguro pag-usapan na lang po natin na ako. Kasi since this is my vlog and mas maganda siguro kung pinag-usapan na lang natin sarili ko kaysa pag-usapan po natin ibang tao. Habang naisipan ko po na magtayo ng sariling company, I knew I was choosing growth, but hindi ko alam na I also choose to say goodbye sa mga ibang tao. Maraming nangyaring nang hindi mo ine-expect, and tara, ikwento natin yan dahan-dahan. At ako, hindi ko alam kung paano ko ikakwento sa'yo. Iinom lang muna ng tubig. Lagi ako nag-a-advise about life. I always advise na every chapter may mga taong nawawala at may mga taong dumarating sa atin. Pero for me, this is one of the pinaka, paano ko ba i-describe to? Ito yung pinaka memorable ulit kasi sabi nila, ang isang bagay daw, once na may emotion,
it's either pain or happiness, mas lalong tatatak siya sa utak mo. And for me, tatatak to ng sobra sa akin. Kasi syempre, I know what will happen sa Ascender in the future. Tatatak din to sa akin ng sobra kasi syempre, may mga tao akong ine-expect na sila yung pinaka sasama sa akin. Kasi honestly, classmate, marami akong mga kinausap, pero marami din akong hindi nakausap. At ang pinaka nilis kong hindi kinausap, yung tingin ko 100% nasasama sa akin. But, ganun nangyari. May mga ibang hindi sumama. Okay lang naman sana yun eh. Pero ang pinakamasakit na maraming hindi ako pinagbigyan for me to explain my side. Siyempre, naunahan na silang kausapin. And, parang pagrereklamo yan sa police station eh. Ang pinaka nagiging favorable lagi yung nauunang nagreklamo rather than yung susunod na nagreklamo. And syempre sa dami po ng dapat kong kausapin na hindi ko po nagawa. And maraming tao na ina-expect ko na dadapa sa akin but hindi po talaga nangyari. And medyo mas masakit pa po kasi marami po ako naririnig na hindi maganda coming from them. Na nagulat talaga ako na sabi ko, oh, wow! I know na gano'n ang life, pero pag nangyayari sa'yo, nakakagulat pa rin talaga. Kaya kung ikaw classmate, may pinagdadaanan ka na medyo similar sa pinagdadaanan ko, don't worry, lahat tayo dumadaan dyan na ako, buti na lang na-prepare po ako kasi pinag-aaralan ko talaga for this past few months na paano ako magre-react sa trigger point ko nang hindi na ako galit. Kasi dati, yung mga trigger point ko, once na ginawa mo sa akin, talagang to the highest level yung init ng ulo ko. But I tried to reformat it, to reprogram it, na paano ako magre-react that in a nice way. Kaya nga nung nagkakaroon na po kami ng transition, kanya-kanyang kausap dito, kausap doon, may mga, syempre, nagbabalita din sa akin, apply, tingnan mo nga ito yung sinasabi sa'yo ni ganito. Before, talagang gusto kong alamin yan. Then after, syempre, magagalit ako. But right now, I choose na, sabi ko, huwag mo na lang sabihin sa akin yan. Kumbaga, para sa akin, ang tao, you don't need to explain to them once na nag-judge na sila sa'yo. Kasi wala na rin kwenta yung sasabihin mo kasi na-judge ka na nila. Kasi kung talagang importante pa yung opinion mo, siguro naman mas maganda tinanong ka muna nila before sila nag-judge. Pero the point na nag-judge na sila, ibig sabihin, wala nang kwenta kung ano pa magiging opinion mo. Kaya for me, madaming masakit na mga nangyari for this past few months. Both I cannot also blame them kasi syempre may mga tao din ako nasaktan. Especially na ako mismo nagsabi din na hindi ako aalis sa company namin. But I need to do it. Not just for myself Kasi kung sasabi ko nga kung sa sarili kong decision lang, I will choose to stay But sabi nga minsan kailangan mo magdesisyon ng isang bagay para sa mas nakakarami. Ang buhay, lagi naman siyang yin-yang. Diba? May dilim, may liwanag, may sarap, may hirap. Hindi, sabi nga hindi mag-i-exist ang isa kung hindi nag-exist yung isa. Hindi pwedeng mag-exist ang liwanag kung wala yung dilim. Hindi rin pwedeng mag-exist ang dilim kung wala din ang liwanag. Both lang silang dulo. Now, maraming hindi sumama sa akin. May mga nag-betray sa akin na mga ina-expect ko na magiging kakampi ko. Kumbaga, ang dami kong tao na minsan wala akong ginawang hindi maganda sa kanila. Pero, sila yung may mga ginawa. And for me, that's life I cannot blame them kasi ganun naman talaga buhay. Kanya-kanyang karakter tayo, kanya-kanyang role tayo sa mundong to. Malay mo, ganun talaga ang role nila sa akin. Kasi always remember this classmate, hindi ibig sabihin masama ang ginawa sa'yo ng tao, hindi maganda ang magiging effect sa'yo noon. Kasi di ba ang pinaka-common na level up natin, lahat to, story to ng isang successful na tao. Michael Jordan, ano bang sinabi sa kanya? Dinecline siya na hindi siya pwedeng maging basketball player kasi payat siya. Nasaktan siya ng sobra doon but because of that pain, doon tayo nagkaroon ng Michael Jordan. And the same thing sa ating lahat na we need pain for us to really go out sa comfort zone natin. Kaya sa akin yung mga nakagawa noon,
okay lang, humingi man kayo ng tawad or hindi, pinapatawad ko kayo. I do understand bakit nyo ginawa yan. And syempre, kanya-kanya tayong perspective ng life. And doon naman tayo, may mga nag-betray, may mga taong hindi sumama sa akin. But I'm very thankful also sa mas maraming tao na sumama sa akin. I'm very thankful, lalong-lalo na syempre, I want to, kasi since day one ng pag-network ko, kasama ko sila Elman, sila Jackie, sila OJ, kasi silang pinaka-OG ko na down sa Bicol. And thank you sa inyo, at hanggang ngayon kasama nyo pa rin ako. And even may mga ibang tao na they don't need to analyze, kasi parang kay Jack narinig ko to, na parang sabi niya, wag na natin kailangan pag-isipan yan, kasi si Upline ilang beses na yan pinag-isipan, baka libo-libong beses niyan pinag-isipan bago siya nag-decide ng ganyan. And I'm also thinking, lalo na kila Tanya, kila Don Bade, and for the rest of my council, halos lahat sumama po sila. Kasi they're earning a lot of money. Malalaki po ang ginikita po nila, hindi po mga biro. But they choose na sumama po sa akin sa isang cloudy pa na desisyon, sa isang desisyon na honestly, sabi ko nga, napabilis talaga lahat. I'm thankful for them. I'm thankful sa lahat po, hindi ko po kayo maisa-isa. Lalo na po yung mga taong hindi ko po ine-expect na sasama. Hindi lang po yung kasama ko sa company, former company namin, but also sa mga iba't ibang tao na sa iba't ibang networking company na sumama po sa akin, na may mga ibang laylo na po, may mga ibang 10 years na po na hindi na po nagne-network. But again, they choose to onboard. Na nung nagkaroon po kami ng events sa Decagon, grabe, iba po yung pakiramdam, kasi parang ang daming taong nabuhayan nung ginawa po namin yon. Nung ang dami na pong nagbe-message sa akin, na actually ilang araw din ako halos umiiyak palagi. And lalo na nung kaaalis ko lang at nag-post po ako, nagpaalam na ako, it's not easy. Na may iba pa akong narinig na ang sabi sa amin, artista daw kami kasi lagi daw kaming umiiyak. Ang point ko naman, wake up bro, 19 years na minahal mong isang company, naging buhay, kalahati ng buhay ko eh. I'm already 42 and I've been with that former company for almost 20 years. Masakit eh, kasi ang dami kong taong minahal din doon. Lagi ko nga nasasabi, majority ng first time ng life ko, sakay sa aeroplano, magkakotse, lahat doon ang galing eh. Kaya it's not that easy na gawin ko po yung gano'n na desisyon. But ako, I'm thankful sa mga sumama, and I know sa mga close ko po talaga at kilala po ako hanggang kabuto-butuhan ko. Alam nyo po kung anong mangyayari sa'yo because of the decision na you choose na mag-stay at sumama po sa akin dito sa bagong gagawin po natin. It's not easy for you to jump from your comfort zone to the next level na pwede mong gawin. Nakakatakot siya. Hindi mo alam kung ano yung pwedeng nag-aantay sa'yo. But the moment you choose to jump, it's liberating eh. I could say, sabi ko, sana noon ko pa to ginawa, because for me, this is a divine intervention. Personally, I don't want to go, pero nilagay ka sa isang sitwasyon na wala ka ng ibang choice kung hindi kailangan mo mag-let go. Kung ikaw yung nandito sa sitwasyon na to, classmate, maybe magkaiba mo tayo siguro ng story, pero medyo nasa similar kang situation. Okay lang if you're going to walk alone in that path. Yes, mag-isa ka man. Pero darating ang time, the right people will catch up sa'yo. Classmate, we are all unique individual. Hindi ka create para nakakulong ka lang sa isang aula. Hindi ka nakakreate para yan lang ang palagi mong gawin. Try to do things na takot kang gawin. Ako, sinasabi ko to palagi eh. If you can face your greatest fear. Takot ako sa ahas, nag-alaga ako ng ahas. Takot ako sa heights, but nakapag-skydive ako. Takot ako sa public speaking, pero I'm one of the best speaker I could say sa industry ginagalawan ko. Classmate, katulad mo rin ako. Dami ko rin naman takot dati. Pero I just choose na harapin ko yung takot ko.
And right now, I'm in my new journey again. Parang naalala ko dati, nung una kong talk, blackout ako, wala akong maalala sa lahat ng nireview ko. First time kong mag-talk sa networking. Nakakatakot, pero boom! Ang layo na rin ang narating. Layo na rin ang manarating ko eh. At age of 20, I choose to do network marketing. Ang daming taong against sa akin. Ang daming taong pinagtawanan ako. Ang daming taong nagsabi na hindi ko yan kaya. But I didn't listen to them. And fast track, nandito tayo ngayon. Panibagong level up. Panibagong iwan ng comfort zone. Panibagong excitement. Isa lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Hindi ako marunong mang-iwan. Pero hindi rin ako marunong mag-antay sa mga matatagal magdesisyon kung sasabay ka or hindi. Classmate, this is Joseph Lim. 22 years na ako sa network marketing. Ngayon pa lang magsisimula ang legacy ko.